Ephesians chapter 2 verse 1. Verse 1 lang po, Pastor. Hindi, verse 1 hanggang. Sige, tuloy-tuloy mo lang. Sige po. Verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan at dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Verse 3, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito sa pagnanasa ng laman na ating ginawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo na ay katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng mga iba. Verse 4, ngunit ang Diyos, palibhas ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo ay mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. At tayo binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus, upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong mga sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang sino man ay huwag malaki. Okay, maraming salamat, Brother HM. So, nakita natin na ang plano ng kaligtasan ay isang malaking biyaya mula sa Panginoon. And that is why we are so thankful that until this year, buhay pa tayo, biniyayaan pa tayo ng bagong buhay ng Panginoon. Biniyayaan tayo ng Panginoon ng bago pang buhay at lakas sapagkat nagpapatuloy pa yung plano para sa ating kaligtasan. Dahil ito na ngayon yung klase ng buhay na nilalakaran natin, bagong buhay mula sa Panginoon. Okay? So we are thankful that this year we can start na maging grateful in whatever circumstances we are right now. Siguro may mga problema tayo, may mga hinaing tayo sa buhay, May mga hinaharap tayo na ang hirap unawain. Pero intindihin natin na perfecto ang plano ng Panginoon. It just not happened for randomly. It always happened perfectly in according to God's purpose and plan. Kaya kanina nga binasa ni Brother HM, dati pinresent niya ni Paul na yung pagiging patay natin at walang kabuluhan, At kung paano ang buhay natin ay lumalakad sa kasamaan, sa kasakiman, sa pagiging makasarili, sa pita ng laman, kung paano natin gustong maging masaya, in short, sa buhay na ito. But praise God na sa biyaya ng Panginoon, tayo ay binigyan ng bagong buhay, niligtas. At kaya makikita natin na napakalaki ng role ng Panginoon when it comes to our salvation. At dito natin magandang simulan yung taon ng 2025 sa pagbabalik tanaw sa yaman ng biyaya ng Panginoon. So, Brother Rico, naniniwala ka naman sa yaman ng biyaya ng Panginoon, Na ang lahat ay lumalakad ayon sa biyaya ng Panginoon. Yes, Pastor. Yeah. At kaya tingnan natin mabuti at pag-aralan ngayong umaga. Sayang lang wala yung iba, Ang role ng Trinity maging sa ating kaligtasan. Paano ba pinasimulan ng Panginoon lahat? Ano ba yung bahagi ng Father, Son, and the Holy Spirit, Paano naging yung unity nila in a one very special goal and purpose para sa humanity
Isipin mo, lahat sila ay involved doon eh. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Nakita natin yung wonder ng salvation natin. Para lang ngayong araw na to, makita natin na lahat ng ginagawa ng Panginoon ay mahalaga. Sa buhay mo, sa pamilya, sa ministry mo sa church, lahat yan is under one idea and one plan. Okay? The perfect unity of God will serve us as the role model para sa maintindihan natin yung perfect unity inside the church in our ministry and in our missions. Okay? Kaya napakahalaga talaga na maintindihan natin. Now, simulan natin doon sa role ng Trinity when it comes to our salvation. Now, the objective of this lesson is to provide a clear understanding of the role of each person of the Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit in our salvation, rooted in biblical theology. Okay? Rooted in biblical theology. Kaya, makikita natin ngayong umaga kung paano to binigyan ng linaw ng Panginoon. Now, yung doctrine of the Trinity, by the way, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Wala naman tayong problema doon, ano? Our church is holding on to this doctrine, ano? This is one of the very important doctrine in the Bible, the doctrine of the Trinity. Okay? Now, this is foundational to understanding the Christian faith and the work of the work of salvation. Now, each person of the Trinity plays a distinct but unified role in accomplishing our redemption. At para ipakita sa atin yung lalim ng pag-ibig ng Diyos at saka yung perfection ng kanyang plano. Now, the Trinity's work in salvation shows the unity and the diversity of God. Though the Father, Son, and the Holy Spirit are distinct in role, iba-iba yung kanilang role, they act in perfect harmony to accomplish the redemption of humanity para mabuo o maisakatuparan yung pagligtas sa atin, no? At alam niyo ba na yung unity na to is relational, no? Doon sa nature of God and serve as a model for church life and mission. Kung paano sila gumawa doon sa nung iniligtas tayo, parehas din silang gumagalaw ngayon. Sabay sama-sama silang tatlong gumagalaw ngayon para sa buhay ng ating iglesia at sa mission ng iglesia. Okay, kaya yung ating salvation is connected doon sa buhay ng ating simbahan at saka sa mission ng simbahan. Kung saan naroon ka ngayon. Kaya every time na natitempt ka na iwanan o guluhin o maging problema ka ng simbahan, mag-isip ka muna kasi ang ating binabangga ay yung master plan. The power behind the foundation of the church and its mission and its her mission. Okay, but many Christians are not aware of this. Sometimes they have this mentality na ang simbahan ay para lang mga korporasyon o mga institusyon na basta-basta lang natin tinatrato, no? And we are not mindful and we are not sensitive that it is all about the perfect plan of God. Now let's look at the role of the Father first, so that para meron tayong meron tayong clear understanding about the role of the Father. Siya yung tinatawag the architect of our salvation. No, he's the master plan. Nasa kanya yung master plan. Malinaw ba yung aking
boses? Okay? Ako, Sige. Okay. Brother Rico, pwedeng pakibasa yung nasa screen natin, the architect of salvation. The Father's role is foundational. He initiates the plan of salvation. Salvation is rooted in His eternal love and sovereign election. Yan. So makita natin, no? The Father's role is foundational. Siya ang nagpasimula ng pagpaplano ng kaligtasan natin. Okay? Now, salvation is rooted in His eternal love and sovereign election. Ibig sabihin ng sovereign election sa kanyang matalino at kataas-taasang pagpili sa atin. Okay? Kaya mapalad tayo dahil ang pinagmulan ng ating kaligtasan ay ang Diyos Ama. Okay? Pinlano niya na iligtas ka. Na iligtas tayo. Pinlano niya ang pagpili sa iyo at sa akin para iligtas. Okay, so let's move on. Makikita natin dito. It's a verse. Let's look at Ephesians chapter 1 verse 3 to 6. Yan yung ating focus ngayon. Ephesians chapter 1 verse 3 to 6. Okay. Blessed be the God. Basahin natin sabay-sabay, no? Yan lang, tingnan niyo lang sa inyong Bible. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love. He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the beloved. Yan, so makikita natin. Yan sa verse, the Father chose us in Christ. Makita natin, ano, so from the foundation of the world, ando na yung Son. In Christ, sabi ni Apostol Pablo, even before the foundation of the world. So we can see the plan of the God, na kahit wala pa anumang nilikha, naroon na yung plano ng Panginoon. So siguro napapasil tayo, no? Alam pala ng Panginoon na magkakaroon tayo ng problema. Alam pala ng Panginoon na mahuhulog si Adan sa kasalanan. Kaya meron na siya agad, dahil sa sobrang talino niya, alam niya ang lahat, meron na siyang backup plans for us. Bakit? Dahil nga, ayan, titingnan natin. Bakit meron na siya agad backup plans? Because He loves us. Kaya nawa ngayong umaga ma-appreciate natin yung pagmamahal na to, no? Okay, John 3:16, alam natin lahat yan, ano? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Okay? Nag-ugat sa malalim na pag-ibig ng Diyos kung kaya't ibinigay niya yung bugtong na anak. So we could have eternal life. So the Father's love motivates the giving of His Son. Yun yung nag-motivate kung bakit ipinadala yung kanyang bugtong na anak. Okay? Now in Romans chapter 8, 29 to 30, we can see the predestination and calling. Sige. Brother Rico, pwedeng pakibasa mo yung Romans 8, 29 to 30. Romans 8:29 down to verse 30. Romans 8:29 to 30. Sapagkat yung mga nangunay, una pa'y kanyang kakilala ay tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Yan, ang galing, ano? So makikita natin, no?
Ito yung the golden chain of salvation. Tinatawag sa Bible na golden chain of salvation. So, nagsimula sa panawagan ng Panginoon, yung kanyang mga predestined, o kanyang tinalaga. Sabi diyan sa Bible na Tagalog, Brother Rico, no? Tinalaga pala yan, no? Si predestined ay kanyang tinawag. Kaya tayo ay tinawag ng Panginoon sa kaligtasan. Hindi ito afterthought, no? Sa part ng Panginoon. And whom he called, he justified. Pinawalang sala niya. At yung pinawalang sala niya, later on, he will glorify. So that is the role of the Father. Pagdating sa salvation. Siya yung nagplano, siya yung nagtalaga o nagpredestine, siya yung tumawag, siya yung para tayo ay ariing ganap, at sa pag-aring ganap sa atin, tayo ay luluwalhatiin niya balang araw. Okay? So, ang laki ng role ng Ama, no? So, let's look at the Son, the accomplisher of salvation. The Son, the accomplisher of salvation. Yung plano ngayon, pinatupad sa pamamagitan ng anak. And he accomplished it. Okay? Kasi Brother Chem, pakibasa mga. The Son, the accomplisher of salvation. Jesus Christ, the Son, accomplished the redemption through his blood, through his life, death, and resurrection. His atonement is both substitutionary and sufficient. Ayan. Okay. So, makita naman natin dito yung, ano naman yung role ng anak? Jesus Christ is the Son. At siya ang gumanap doon sa ating kaligtasan. Now, let's look at the Bible. Okay, Romans chapter 5, verse 8 and 9. Romans chapter 5, verse 8 and 9. So, makita natin dito, no? That Christ's death demonstrate God's love para ma-secure yung justification. Verse 8, sabi niyan, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Now, since therefore we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. Okay? Much more we will be saved from the wrath of God. Kaya napakahalagang maintindihan natin ito. Okay? Nasa pamamagitan ng anak, ay iniligtas niya tayo doon sa puot ng Diyos. Nakakatakot tong puot ng Diyos eh. Okay? Hindi natin ito papangarapin na maranasan. At kaya ayaw ng Diyos na maranasan natin to. Instead, minahal niya tayo. Dahil napakabigat talaga ng puot ng Panginoon. Walang hihigit pa na sakit ang dadanasan natin. Now, para ipakita, i-demonstrate yung ating pag-ibig ng Diyos at i-secure yung ating pagpapawalang sala. Okay? Habang tayo ay kaaway niya, pinakita niya yung pagmamahal niya through His Son. Now, let's move now to 2 Corinthians 5:21. Yeah, 2 Corinthians 5:21. Mukhang wala nang hahabol sa Sunday School, Brother Rico, no? Parang, Pastor, parang hindi nila alam, wala kasing link. Oo nga, bakit? Ginamit natin ba? Oo nga eh. Pero fixed schedule ng ministry natin to, Sunday School, no? Oo, baka yung iba naghihintay, hindi na nabigyan ng link. Sige. First, 2 Corinthians, Brother Rico. Dalawa lang tayo. Nawala na si brother. Naubusan na ng load. Second Corinthians 5:21. Second Corinthians 5:21. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him.
Okay. So this text speaks that Christ became sin for us para maging matuwid tayo. Bakit kaya? Wala kasing chance na maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos eh. Walang ibang paraan para maging matuwid tayo. Dahil tayo lahat ay nagkasala at wala talagang matuwid. Wala kahit isa sa harapan ng Panginoon. Kaya si Kristo ay naging, yung kasalanan natin ay ipinataw ng Diyos lahat kay Kristo. Para yung righteousness niya, yun naman yung mapunta sa atin. Okay, tinatawag natin to sa Bible na the doctrine of double imputation. He imputes his righteousness to us at kinuha niya yung pagiging makasalanan naman natin. Okay. Now in John 19 verse 30, alam natin to. Doon sa krus ng Calvario, this is the significance of this phrase. Na sinabi niyang tetelestai or it is finished. Tinapos niya, he accomplished the work of salvation. Kaya niya sinigaw yun eh. It is finished. This is the holy declaration of God in the midst of all his pain and anguish that he victoriously done the work of salvation. Kaya napaka-imposible nung doctrine na nawawala yung kaligtasan because of this statement, no? It is finished. It is finished. So the work of salvation was completed by the Lord Jesus Christ. So if we fail to believe that, nakaka-iya yun sa Panginoon, no? Matapos niyang ganapin ang lahat, and then i-reject lang natin. Kaya mahirap yung doctrine na yan. Okay, now lastly is the Holy Spirit. Ito naman yung kanyang role. He applies our salvation. So the Holy Spirit applies the benefits of Christ's work to believers. Yan. Ito na ngayon yung role ng Holy Spirit. Siya ngayon yung kumikilos para mag-benefit tayo dun sa work ni Jesus Christ, the complete work of Christ with our salvation. Kaya siguro na-experience niya rin, ano? Ngayon, kung ano yung pagkakaiba nung naligtas ka na at saka nung hindi pa. No, Brother Rico, no? We saw and we experienced the big difference. How the Lord graced us with many graces and through the blessings, no? Sometimes it is spiritual, sometimes it is financial, no? Sometimes it is physical blessing. Kaya maayos na kalusugan, may pambili tayo ng pagkain, yung nature, lahat na papakinabangan natin. Okay? Now, this is the working of the Holy Spirit now. Kaya itong present time natin, we call it the dispensation of the Holy Spirit. This is the time of the Holy Spirit. Okay. Number one, the Holy Spirit regenerates us. Ano ibig sabihin na regenerates? He made us born again. Binuhay niya tayo mula sa pagkamatay sa spiritual na kamatayan. Yung tinatawag na regeneration. Now, He sanctifies us araw-araw. Ito ang ginagawa ng Holy Spirit. Tinutulungan niya tayo na ituwid yung ating mga ginagawa. Yung ibig sabihin ng sanctification. Kaya we are still work in progress. Kaya ang ministry ng Holy Spirit, ina-apply niya yung benefit ng salvation. Iniingatan niya tayo, itinatama niya tayo, itinutuwid niya tayo. Hanggang sa huling panahon natin dito sa lupa. And our final sanctification is in heaven. Okay, may mga stages ng sanctification at patuloy yung ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin. And assures believers of our salvation. Kaya meron tayong assurance of salvation because of the Holy Spirit's
work. Also in John chapter 3 verse 5 to 8, the Spirit gives new birth. Yan, makikita nyo dyan yung pagiging born again natin. Ayan, basahin natin, Brother Rico, habang meron pa tayong pagkakataon. John chapter 3 verse 5 to 8. Sige, ako magbasa, Brother Rico. Samahan mo lang ako sa... Pastor, nahihirapan ako doon sa Bible ko ba? Kasi, Tagalog naman yan. hindi naman English. English? Ano yan? John 5. 3, John 3. chapter 5. John chapter 3 verse 5. Okay, Sige. Kaya, Pastor? Jesus, John chapter 3 verse 5. Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. 6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. 7, marvel not that I said unto you, you must be born again. 8, the wind bloweth where he listeth, and that nearest the sound thereof, but cannot tell whence it cometh, and whether it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Wow. Ito niya, no? Yun yung pagbibigay ng Holy Spirit sa atin ng bagong kapanganakan. Born again. Yan yung tinatawag na term natin na born again. Mula sa patay na espiritu, binigyan tayo ng buhay na espiritu at bagong puso. Yan yung ginagawa ng banal na Espiritu Santo. Yan yung ministry niya. He applies the salvation to the believers. Okay, so ganun din sa Titus 3, 5 and 6 and Romans 8, 15 to 16. Makikita natin dyan yung regeneration and renewal by the Holy Spirit. Binabago niya tayo araw-araw. And the Spirit assures us of our adoption as God's children. Yung pagiging anak ng Diyos natin. Ano? Legal na anak ng Panginoon. Kaya yung relationship natin sa Panginoon is more than our relationship in the blood dito sa lupa. At yun ang pinapreserve ng Holy Spirit. From time to time, pag nagdadalawang isip ka, ligtas ba talaga ako? Anak ba talaga ako ng Diyos? Kasi nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan eh. Di ba? Nagkakaroon tayo ng mga pagkakamali. At kung minsan, kino-question natin, Christian ba talaga ako? Bakit nandito pa rin ako? Nananatili pa rin ako dito sa kasalanan? And that the ministry of the Holy Spirit is to assure us that indeed you are God's children, according to Romans chapter 8, verse 15. So in application, ito yung isa nating sagot. Tanong, how does understanding the Trinity deepen your appreciation for salvation? Yan, sige, dalawa na lang tayo, Brother Rico eh. Ikaw na lang muna sumagot yan. Sige, paano ba nakakatulong yung kaalaman natin tungkol sa Trinity para ma-appreciate natin yung ating salvation? Ang role of the Trinity, no, Pastor? The Holy Trinity ay may kanya-kanyang function, no? Kanya-kanyang application. For example, sa Father, sabi ng Father is siya yung foundation, no? Bali siya yung pinaka-head. Siya yung architect, no? Then, lahat na siya yung nag-anuas mo ng master plan. Lahat ng mga plano sa salvation is nasa Panginoon, nasa Father. So siya yung nagkuhan sa atin, bawat isa sa atin. Siya yung tumitingin kung paano tayo ma-save, no? Sa atin, for our salvation individually. Then, sa Son, siya naman yung ang function naman ng Son is siya yung sa accomplisher, no? Siya yung bali, pumunta siya dito sa lupa
Siya yung nag-fulfill sa plano, no? Siya yung accomplisher, bali. O siya yung gumagawa. Siya yung nagtuturo sa atin, tinitingnan na tayo isa-isa, tapos nagpakamatay siya, no? Through blood and redemption. So, yun ang nung dumating si Jesus Christ, no? Yun yung sa Son. Then, the Holy Spirit, ayan na, siya na yung the Holy Spirit, siya na yung nagkuhan sa atin, yung Nag-apply. yun yung sa paano siya, no? Actual. application. Actual application. Then, the Holy Spirit applies the benefits of Christ's work in heavens, sanctifies and assures believers of their salvation. So yun ang role ng paano. Siya na yung last na natin na accomplisher, na siya yung nag-assure sa atin sa salvation, no? Na through the Holy Spirit tayo ay naging ganap na anak ng anak ng Panginoon through our salvation. Okay, so salamat, ano. Kaya napakahalaga ng doctrine na ito eh. And through our understanding, deeper understanding about the doctrine of the Trinity, naiintindihan natin that God is working perfectly sa buhay natin. Okay? Isipin mo, alang-alang sa salvation na, this is the most important thing na nangyari kasi sa atin eh. Dapat maintindihan natin kung gaano ba kahalaga yung buhay ko, bakit ginawa yun ng Panginoon. The Trinity in perfect harmony, ano? In-accomplish nila tong salvation para sa akin. So kung ginawa nila yon, yung maliliit na issues ng buhay, interesado din sila doon kasi ginawa na nila yung pinaka-importante eh. Okay? Wala silang hindi kayang gawin sa atin. Dahil minsan ipinadama na nila, ipinakita na nila na yung pinakamahalaga na mangyayari sa buhay natin ay gumawa silang sama-sama. The plan is perfect, the initiation is perfect, you know? He accomplished, Jesus Christ accomplished it. And the Holy Spirit is now preserving it. Kaya hindi mawawala yung kaligtasan mo eh. Ibig sabihin yung pag-ibig ng Panginoon, kasi nag-ugat lahat sa pag-ibig eh. Magpapatuloy hanggang sa wakas ng panahon at patuloy yun ipapadama sa atin ng Diyos. Okay? Anumang aspeto ng buhay natin, personal, relational, o in our community, in our church life, basta lahat ng aspeto ng buhay mo. The Trinity is working perfectly. Personally sa atin and sa buhay ng church natin, ganun din. No? Can you imagine our church, that the head of our church is Jesus Christ, the Son? Huh? Kaya napaka-establish ng salvation natin eh. No? Was planned perfectly that until now we can see that they are working perfectly sa atin personally and even to the life of our church. Kaya mataas ang ating respeto sa plano ng Panginoon. Kaya nakita niyo, binigyan tayo ng warning ng wisest person in earth na nabuhay, no? To trust in the Lord with all of our hearts, with all of our minds, sabi no, and lean not in your own understanding. No? Kaya purihin ng Diyos talaga, no? Ngayon, kaya napakahalaga na mapag-aralan talaga yung doctrine of the Trinity, how God worked perfectly sa buhay ng kanyang mga anak at sa buhay ng kanyang iglesia. So that's end our lesson